Mas hinigpitan pa ang pagbabantay ng mga otoridad sa mga checkpoint sa Cotabato habang patuloy ang pagtugi sa mga pumuga mula sa North Cotabato District Jail. Sa ngayon, nasa 138 pugante pang tinutugis. Ayon sa Malacanang, itinanggi ng Moro Islamic Liberation Front na may kinalaman sila sa pagsugod sa kulungan. Makibalita tayo kay Emil Sumangil. Patuloy ang pursuit operations ng mga otoridad para mahuli ang mga pumuga mula sa North Cotabato District Jail. Base sa report ng Cotabato Police Provincial Office, 12 sa 158 pugante ang nahuli at naibalik na sa kulungan. 6 sa mga pumuga ang patay sa gitna ng manhunt operations ng pulisya. Pare-pareho silang naharap sa kaso kaugnay ng drug trafficking. 2 namang pugante ang nasugatan daw at nagpapagaling sa ospital. Nakatanggap naman ng impormasyon ng Cotabato Provincial Police Office na pinagsanib na puwersa ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at MILF ang nasa likod daw ng pagsalakay sa North Cotabato District Jail. Si Ismael Nasser alias Commander Derby naman daw na dati umanong miyembro ng MILF ang itinuturong mastermind sa pagsalakay. Pumuga ang mga preso habang nagaganap ang pag-atake. Ayon sa isa sa mga nagbalikulungan, napilitan siyang tumakas dahil sa takot. Surrender ako dun sa sa pastor dun sa napuntahan kong bahay. Miyembro ka ba ng BIF? Ay, hindi po. Christian po ako, ma'am. Ako, sir. Ano ginawa ninyo nung nagkakaputukan na doon? Nakitakbo na rin ako, ma'am. Bakit? Kasi sabi nila, takbo kayo, baka sunugin na yung jail eh. Patuloy rin ang mahigpit na inspeksyon na ipinatutupad sa mga checkpoints sa mga highway. Dinagdagan na rin ang mga sundalo at pulis na naghahanap sa mga pugante. May mga tangke na sundalo rin nakabantay sa mga kalsada. Naniniwala kasi ang mga otoridad na hindi pa nakakalabas ng mga lalawigan sa Cotabato ang mga tumakas na preso. Meron din impormasyong nakuha ang mga otoridad na maaaring magsagawa ng diversionary attack ang mga kalaban para malis ang atensyon sa manhunt operation. Ayon naman kay DILG Secretary Ismael Sueno, itinanggi ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na may kinalaman sila sa pag-atake. Tiniyak din daw ng MILF na makikipagtulungan sila sa manhunt operation sa mga pumuga. Bukas pa rin ang provincial government ng Cotabato para sa mga preso na nais sumuko. Right after the attack, merong nagsisigawan na susunugin yung facility. Kaya yung iba, wala sigurong balak umalis, pero umalis na lang dahil susunugin nga yung facility. So baka merong gustong bumalik, i-welcome natin through the hotline. And this will be processed by the PNP. Pinayo naman ng BJMP ang mga residente na ipagbigay alam sa mga pulis at sundalo kung may makitang taong hindi pamilyar sa kanilang lugar. Kung may kakayahan po sila na i-hold yung mga SKP po natin, mas maganda. At i-contact na po yung mga kinaukulan. Naka-heightened alert naman ngayon ang Davao City Jail para maiwasan ang katulad na insidente. May mga high-profile inmate din kasing nakapiit dito na konektado raw sa teroristang grupo sa Central Mindanao. Hinihingi ko pong paumanhin, lalo-lalo na sa mga mahal na mga kapuso, mga naman nagdalaw, no? Dumadalaw dito sa loob ng piitan na paumanhin lang po kung masyado tayong stricto. Naka-alerto na rin ang Davao City Police Office para matiyak na hindi makapapasok sa lungsod ang mga pumugang preso mula sa Cotabato. Emil Sumangil, GMA News.